unang tanong ko dito, attorney, ano po ba ang sakop ng batas na ito, itong RA 9995 o Anti-Photo and Video Voyeurism Act? Kasama ba dito, attorney, yung mga hiding camera sa CR, yung intimate video ng magjowa o screenshot ng BC? Ano, attorney, yung coverage nito, attorney? Ang pinagbabawal po sa batas nito ay una, pagkuha ng mga litrato o videos ng walang paalam. Yan po yung una. Pangalawa po ay ang pagkopya or pag-reproduce nito. Pangatlo pong pinagbabawal ay ang pagbebenta o pagpapakalat nito. At pang-apat po, ang pag-publish o pag-broadcast nito sa DVD, VCD, at sa sinabi nga pong term po sa batas ay internet. Dahil tandaan po natin, nung inaipasa po ang batas na ito, ay hindi pa po ganong kaputok ang social media. So ang term na ginamit po ay internet. Okay, yun. And dito, attorney, pag halimbawa ito situational na tayo, attorney, ano? Pag halimbawa yung ex-partner mo, attorney, nag-leak ng private video nyo, automatic ba, attorney, may kaso doon, may kulong doon, may fine? Magkano kaya ang aabuti nito at ilang taon, attorney? Yung po sa bawas, sa ex-partner po, unang-una po pag-uusapan dyan ay una po, meron po bang consent pareho na alam po ba ng babae o lalaki na kinukuha na ng video? Kasi sa batas naman po, kung may consent po yan, walang problema. Kumbaga for personal consumption nila mag-partner. Kung ito naman po ay kumalat, nilik po, kumbaga ang yung po mismo isa sa kanila ang nagpalabas ito, mayroon po silang liability. Subalit kung ito naman po ay ninakaw at hindi naman po sadyang nilik po na isa sa mga parties, sa tingin ko po wala pong liability po dito. Bakit? Kasi ang sabi naman po sa batas, ang pinagbabawal po dyan ay ang pag-reproduce mo. Kumbaga, kung ninakaw po, hindi mo naman kontrolado yun, hindi ka po magiging liable sa ilalim ng batas na ito. Provided po na nung binidyo nila, yung sensitibong video na yan, pareho pong alam nila na ginagawa po nila na ito po ay recorded. Okay, opo, iyon. And dito, attorney, paano kung yun nga, attorney, ano po, shinare nila? Ganito naman, attorney, yung situation. May nag-share ng ganyan, o may nag-upload ng ganyan na sensitibong video or intimate video nung magkasintahan. Ako naman, ang ginawa ko, shinare ko, attorney. Kahit hindi ako nagpaalam. Tapos nag-comment pa ako, tapos yung link, sinend ko pa sa baba. Liable ba ako doon, attorney, if ever? Opo, liable na po kayo dyan kasi ang specific po ang pinagbabawal po sa batas copy or reproduce, sell or distribute. So, kahit na po ba sabihin na hindi nyo binenta, pero the mere fact po na pinakalat nyo po, kayo po ay liable dyan. Okay po iyon. So, hopefully, natututo dito yung ating mga kabombo. Anyway, attorney, ito pa, pang-apat ko naman na tanong. Pag na-leak, attorney, yung video mo ngayon, ano yung dapat na gawin within 24 hours para halimbawa matanggal and siguro madakip, makasuhan yung nagpalik nun, attorney? Pag sa ganyang sitwasyon po, ay dapat po tayo po ay lumapit po sa mga otoridad. Meron pong PNP Cybercrime Division po, meron din pong NBI po na cybercrime. Sila po ang makakatulong po upang ma-preserve po at the same time po magawan po ba ng legal na aksyon. Lalo na po, napakahirap po na once ito po ay na-upload sa internet, parang forever na nandyan po yan. Kumbaga hindi mo makokontrol basta-basta yung pagpapasa-pasa niyan So yung unang hakbang po, pag sakali naman po na may mabiktima, ang unang gawin po ay dapat po lumapit po sa tamang otoridad po. Okay. And ito pa, attorney, tanong pa ito ng karamihan. Sabi, kailangan ba niya talaga humingi muna ng consent bago, halimbawa, mag-file ng case? O siguro kahit walang demand letter or pwede diretso na, attorney, sa PNP or NBI, attorney? Ang the best po dyan, dumiretso po sa PNP or sa NBI po. Bakit? Kasi po, usually, pag nag-upload po ng mga gantong bagay, hindi mo naman alam talaga kung sino ang perpetrator. Hindi mo alam talaga kung sino ang nasa likod ng lahat ng ito. Diyan po papasok ang mga IT experts po ng NBI, ng PNP, para po matrace kung saan po nagsimula.
So, hindi po ideal na magdi-demand letter pa po kasi hindi naman natin alam kung sino yung specific na tao po na nagpapakalat ng mga ganito. Lalo na po sa panahon ito ng social media na uso po ba yung mga pagkakaroon ng dummy accounts? Napakadali po manira ng pagkatao ng ibang tao gamit ang mga peking accounts. Ipopost mo lang yan, nag-viral yan. Sira na ang pagkatao ng mga taong tinitira mo. Pero ikaw, nagtatago ka sa likod ng anonymity. Opo. Yun, very well said, attorney. Paano, attorney, kung ganito naman yung situation? Halimbawa, deepfake or AI video. Tapos, syempre AI, alam naman natin yung capacity ng AI. Walang paapaalam, attorney, mukha nyo yung ginamit or mukha ko yung ginamit. Pasok pa rin ba yun, attorney, sa RA 9995, attorney? Sa ganyang sitwasyon po, hindi na po itong batas na to ang mag-a-apply. Ibang batas na po, ibang violation na po ang nangyari. Bakit po? Klaro naman po, kumbaga, hindi naman ikaw yung nandun, hindi rin naman, kumbaga po, hindi na po ito yung angkop na batas na gagamitin upang i-prosecute po yung mga ganyan po nagpapakalat po ng mga deep AI po na ginagamit po na paninira. Ibang cyber offense na po yan. Opo, opo. Tapos, attorney, pagka ganun nga, halimbawa, nagandahan ako dun sa video, gusto kong i-share, paano ba ang unang dapat na gawin, attorney? Kailangan talaga, attorney, magpapaalam muna dun sa sa may sarili ng video na yon, or meron pang ibang option, attorney? Sa tanong niyo po, kailangan po natin check po muna. Kadalasan po, itong mga ganitong sensitibong videos, wala nang pong matinong mag-partner na gustong i-upload to. Pero na lang po, kung kayo ay mga content creators at ang talagang content niyo po ay ganito pong mga sensitibong po. Dahil sa po, ang batas na po to ay pinoprotektahan po yung mga biktima po ba na walang pahintulot sa kanila na itong video na to ay dapat po personal consumption lamang po nila. Hindi po ito ginawa nila na para po ba gawing content para pagkakitaan, para po i-upload sa mga kanya-kanyang website po na nakikater po para sa mga gantong klaseng videos po. So, sa tanong niyo po, kung yung po ay for personal consumption, bawal na bawal po. Hindi po pwede yan ipakalat. Pero na lang po kung talaga pong content creators po sila at ito po ang talagang mga binebenta po nilang content sa mga specific websites po na nagkikater po para sa mga ganitong bagay. Okay po, iyon. At least naliwanagan tayo doon. Eto, attorney, tungkol pa rin, attorney, sa mag-partner or mag-ex-partner. Sabi nung ex niya na partner, pinayagan ko naman siya dati na i-record. Pinayagan niya naman daw dating i-record 'yon. Tapos, pwede pa rin ba siya, attorney, kasuhan yung ex niya pag nilabas niya 'yon nang walang consent nitong ex niya, attorney? Opo, ang pinag-uusapan pong consent lamang po dito ay yung pagkuha po. Hindi po kasama sa consent na yun po na pagpapakalat, pag-upload, pagbebenta o pamimigay po. Kumbaga, kung ang mag-partner po ay nag-video po yan at may consent po, alam po ng dalawang parties na binibidyohan nila, yan po ay for personal consumption. Ngayon po, kung ito po ay nanakaw, hindi po magiging liable yung mag-ex-partner. Pero, kung ito ay kusa po na in-upload para ang gawin po ng isang ex gantihan, ipahiya, i-blackmail, yun po ay may liability ka na po. Okay po, yun. Eto, attorney, last ko na lang na tanong, bago ko naman ilipat kay Bombo Kim yung opportunity para magtanong sa inyo. Paano, attorney, kung halimbawa, yun nga po, walang paapaalam, bigla kong kinuna ng picture, bigla kong kinuna ng video yung isang tao, mag-couple, or kung ano pa man, pero hindi ko naman, attorney, ipopost. Yun yung katwiran ko, hindi ko naman ipopost sa social media eh. Sa akin lang to. For personal ko lang na kumbaga nagandahan lang ako, pinicturan ko, binidyohan ko. Safe na ba yung ganong defense, attorney? Hindi pa rin po, kasi klaro po sinasabi sa batas. Yung pagka dapat po, may consent po, yung po subject na kinukuhanan nyo. Kung yan po ay walang consent, hindi po pwedeng sabihin excuse na, hindi, personal consumption ko lang to, hindi ko naman kinalat. Hindi, kasi ang sabi po sa batas, may reasonable expectation of privacy tayo. So, pag kinuhanan mo ko nang walang paalam,
kahit na, at lalo na po ang pagkakakuha sa mga intimate na lugar po, intimate na pwesto, yung po tipong binobosohan, naka-focus po sa mga sensitibong parte ng katawan, bawal po yun. Okay po. Very well said, attorney. Ito, attorney, ibigay ko naman ang pagkakataon dito sa aking co-anchor kay Bombo Kim para magtanong din po sa inyo. Bombo Kim? Ayun, attorney, good morning po and welcome back po dito sa ating programa. Siguro unang katanungan ko na lang po, attorney, kasi parang nabibring up yung term po na revenge porn. Under the law po ba na kumbaga nagko-connect po dito sa pananagutan dito sa ating batas na pinag-uusapan? Ano po ba yung mga pangyayari or situation na nagka-qualify po as kumbaga revenge porn? Magka-qualify po, bawa po, ang magkasintahan po, syempre, pag maayos sa pagsasama niyan, mayroon po yung mga personal preference na gusto na mangyari na okay sa kanila sa isa. O, pag nagkahiwalay kayo at galit ka, ang ginawa mo, yung pong mga sensitive pictures na nung kayo ay maayos, yung mga sensitive videos nyo, bigla mong in-upload. Kahit na po ba sabihin na hindi mo binenta, pero the mere fact na in-upload mo po, magiging liable ka sa under sa batas na to. Bakit? Ang sabi po sa batas, bawal po ang pagkuha ng photos at videos na walang consent. Ngayon, kung may consent naman po, okay lang yun as long as hindi mo pinapas sa iba, hindi mo pinakalat, at hindi mo binenta. Kumbaga, magiging personal consumption nyo lang po as mag-partners. Ayun, siguro attorney, matanong ko na rin po, siguro more on reiteration nung parusa po specifically na sinasabi sa batas. Pero specifically din po, paano po ba pinapanagot ng Estado itong ating mga lumabag sa nasabing batas to the point na ano po bukod sa pagkakulong o multa, ano po yung mga programa na kumbaga ini-implement para po ma-rehabilitate itong mga nagkasala, especially that nag-cause po sila ng damage dun sa naapektuhan. Kasi nga po pinakalat yung ganito na something is intimate video na wala naman po sa consent ng victim. Usually po, pag ito po ay umabot na po sa korte at na-convict po ang accused, may kaangkop naman po na binababa po na damages po ang korte regarding po dito. Ang penalty po kasi dito, ayon po sa batas, is multa po na hindi bababa ng 100,000, maximum ng 500,000, at pagkakakulong po ng 3 taon, minimum, at maximum po ng 7 years. Yun po yung klaro na sinasabi po na pwedeng i-impose po na kaparusahan po dito. Regarding naman po sa damages, depende na po yan pagdating po sa korte sa paglilitigate po. Speaking of damage, attorney, dito naman po sa part ng mga biktima, ano po ba yung kadalasang kumbaga i-recommend ng batas ng korte o tayo po sa akalaman natin bilang abogado na services po na pwede nilang mahingi sa gobyerno o sa mga kinaukulan, especially na kumbaga po ito naapektuhan din po sila mentally and other aspects po ng kanilang pagkatao. Ano po yung mga programa o interventions na pwede pong ma-offer sa kanila para po kumbaga unti-unti silang makarecover from the trauma? Usually naman po, meron naman po mga psychiatric services po ang ating gobyerno. Kung nagkaroon po ng trauma, emotional damage po, makakatulong po ang mga psychiatrists po natin sa gobyerno na tumutulong po sa pag-asista po dito. Ito na lang po, attorney, siguro last na lang po bago ko po ibalik sa aking kapartner. Sa atin po, attorney, paano po natin na ini-encourage o encourage ito pong mga naging biktima po nitong nasabing kumbaga pagpapakalat ng walang consent ng kanilang content, something intimate about themselves na kumbaga minsan po baka natatakot pa lumapit sa otoridad sa ganang hindi lang siguro may threat dun sa party ng pakalat, kundi po siguro nahihiya kasi nga po malalaman ng public o ng mga kinaukulan ay baka magka-access kayo sa ganitong something na private lang sa akin. Unang-una, ma-advise ko po sa mga naging biktima na huwag po kayong matakot. Kumbaga, kailangan po natin harapin ng katotohanan na may nagawa po tayo na intimate na pinagkatiwala, nasira ang tiwalang binigay natin. Pero wag po natin gamitin dahilan po yun upang tayo po ay magpakontrol po sa mga abusadong tao na tulad po na ginagamit po ito upang i-control kayo. Magtiwala po tayo sa mga ahensya po ng gobyerno na tutulong po sa atin. Kailangan lang po talaga natin ng lakas ng loob
at tiwala po na magiging maayos, mas magiging maayos po kung ito po ay isusuplong natin sa mga otoridad kesa po habang buhay na gagamitin po ito upang kayo po ay alilain, abusuhin at salbahiin po ng mga ito. Yan, Attorney, with that, maraming salamat po. Ipapasa ko na po kay Bombo Care ang mga pagtatanong. Okay, balik sa akin, attorney, ano po. So ito, attorney, mga ilang katanungan na lang, attorney, dito sa ating topic. Una, attorney, paano attorney kung hindi naman intimacy, hindi naman sex video yung pinakalat? Halimbawa, kinunan ko ng video, kinunan ko ng photo, yung magkasintahan, pero hindi naman siya, tawag nito, hindi naman siya intimacy, yung normal lang, halimbawa, magkatabi, nagka-holding hands, mga ganon, pinakalat ko, pasok pa rin ba yun dito, attorney, sa batas na ito, attorney? Unang-una po, depende po muna sa ng lugar. Kung kinuhanan nyo po in public place, bawa po nasa Rizal Park, public po yan, nag-vlog kayo, nag-video kayo, nag-picture kayo dyan, public place po yan, may reasonable expectation po tayo na konting intrusion sa ating privacy. Pero kung ang picture po ay kinuha nyo po kunwari, nasa loob ng isang motel, na may reasonable expectation po tayo ng privacy dito. At kinuhanan mo po ng picture sila magkasama sa loob ng isang motel, kahit na po wala pa silang ginagawa, pwede na po maging liable dito kasi reasonable expectation of privacy po na nandun. Bakit na picturean mo kami? So, kailangan po i-take sa context po kung saan kinuha ang picture at ano po ang sitwasyon at condition po ng mga bagay-bagay. Oo po. Paano attorney kung ibang konsepto naman, hindi sa mag-asawa, hindi sa mag-partner. Yung simpleng picture lang pero kinunan ko, hindi ako nagpaalam. Pasok pa rin ba yan dito, attorney, sa batas na ito? May liability po, pero hindi na po under sa Voyeurism Act po. Ibang batas na po ang mababiolate po dyan. Bakit? Kasi po, meron po tayong right to expect privacy po. So, hindi po pwede na i-abuso po natin na hindi nasa public place tayo, picture ng picture. Ibang usapan na po, ibang batas na po na violate po, hindi na po under sa batas na ito. Opo. Paano naman attorney kung ang irason ng isang tao ay kinuna ng picture, kinuna ng video yung yung magkasintahan. Sabihin, ay okay lang naman yun ano ka naman trabaho mo naman yan. Halimbawa, artista. Halimbawa, yung nagtatrabaho sa bar, yung GRO, prostitute. Prostitute ka naman okay lang naman yan kahit na ipakalat. Paano yun, attorney? Magandang depensa ba yun, attorney? Hindi po. Regardless po kung kahit sabihin po na prostitute ang involved, na engage po siya sa mga illicit affairs, tao pa rin po yan at may karapatan pa rin po siya sa ilalim ng batas. So, hindi po porket sabihin po na ang isa po ay bayaran, kahit po alam ng buong lipunan na ang trabaho mo po ay isang prostitute, isa kang callboy, hindi po ibig sabihin na pwede ka nang babuyin at kutsain. Sa ilalim po ng batas, may mga karapatan pa rin po tayong lahat. Pantay-pantay po ang karapatan nating pantao. Hindi po nagdi-discriminate ang batas na porket isa kang prostitute po, ibig sabihin wala kang karapatan. Hindi po ganun yun. Pantay-pantay po ang trato ng batas po sa atin. Regardless po kung ikaw ay mayaman, ikaw ay maimpluwensya, o ikaw po ay isang dukha, o isa kang prostitute po. Oo po yun. So, may rights pa rin talaga, attorney. Ano po? Anyway, ito attorney, ano attorney masasabi nyo doon sa mga magkasintahan ito? Hindi pa mag-asawa, pero si babae or pwede ding si lalaki, pero mas kung si babae, nagsisend ng mga nude photos niya sa karelasyon niya or video ng mga nude video niya sa karelasyon niya. Safe ba 'yon, attorney? Advisable ba yung mga ganon, attorney? Sa personal opinion ko po, hanggat maaari, wag na lang natin gawin. Bakit? Kasi po sa panahong ito, maaari pong ma-hack ang mga accounts po natin. Walang kasiguraduhan po yung security features po ng technology. Mayroon po mga magagalit po na hackers na kaya pong kaliputin yan. At pag nalaman po at nakita po yan, yan po magiging dahilan upang magamit laban sa atin. Pangalawa pa po, ito po yung bali sa personal opinion ko po. Hanggat maaari po, huwag na natin gawin yung gano'n kasi parang bibigyan po natin ng pagkakataon na malagay din tayo sa alanganin. Kumbaga, isipin po natin na, di ba, may kasabihan nga po sila, think before you click. Maaari ngayon, maayos ang inyong pagsasama at hindi pa po kayo kasal o nagsasama,
isipin po natin yung consequences na paano pag naghiwalay kami nito. Paano kung gamitin niya laban sa akin to upang ako ay kontrolin. Mga ganung bagay po ba? Mag-ingat na lang po tayo na hanggat maaari po, mag-ingat po tayo. Kasi sensitibo po itong mga bagay na to na maaari po masira ang kinabukasan nyo, lalo na po kung ang mga kabataan ngayon ay medyo mapusok. Baka po magamit laban sa kanila pag dumating po yung punto na hindi sila nagkatuluyan, nag-away, hindi po natin masasabi ang takbo ng isip ng isa't isa. Opo, iyon. Very well said, attorney. Eto, attorney, mga second to the last question na lang, attorney. Lilihis ako ng kaunti, attorney, kasi ang tawag yata sa batas na ito, attorney, na-mention ko na ata kanina, yung revenge porn law. Eto, attorney, maitanong ko dito ba sa Pilipinas, attorney, legal ba yung porn? Attorney Clarence? Wala pa naman pong batas na pinapasa na binablock sa mga websites to. So, technically po, hindi mo naman masasabing legal. Magiging illegal lang po siguro sa punto na kung depende po sa mga content na dinalagay. Kasi di ba po may mga websites po na ang involved po nagpo-portray po na ang mga nandun po ay mga bata, yun po ay illegal, bawal. Pero as long as dalawang consenting adults po ang gumaganap po doon sa portrayal po na pinapalabas, wala po ako nakikitang problema po doon. As long as hindi po nag-i-involve po ng mga bata, minor de edad, yan po ang matindi pinagbabagal, human trafficking po yan. As long as, usually naman po sa mga porn naman po, ito po ay umaarte lang po, artista lang din po na, kumbaga, simpleng, parang, harap po sa kanila, hanap buhay po ito. Pero po yung mga tipong ang involved po ay mga bata, yan po ay parang hindi na po porn ang usapan niya, krimen na po yan. Iyon. Very well said, attorney. O ito, attorney, bago po tayo magtapos sa ating interview, ano ang maipapayo nyo, attorney, una sa mga magkasintahan? Kasi yung mga magkasintahan yung parang prone dito Tapos pangalawa naman, attorney, sa mga kumukuha ng video, ng photo, ng walang paalam, ano ang maipapayo nyo sa kanila, attorney? Sa mga sa mga ating mga kababayan po na syempre po mga iba po naka long distance relationship po, maaaring OFW po yung mga partners sila. So parang ito po yung paraan na pagkakaroon po nila ng intimacy. Doble ingat na lamang po. Kung hindi po maiwasan, doble, triple ingat na lang po. Bakit? Kasi pag nanakaw po yung gadget natin, ma-access po yan, maaari po yung gamitin po laban sa inyo upang kayo po ay blackmail, upang kayo po ay ipahiya. Sa mga kabataan naman po, is parang doble ingat lang po, triple ingat. Kung maiwasan po, iwasan sana. Kasi sa panahon po natin ito, nag-i-evolve po na hindi po tayo sigurado pag nanakaw po ang device natin at may mga sensitibo tayong impormasyon, mayayari po tayo. Doon naman po sa mga kumukuha, sa mga gato, as long as may consent po ng dalawang parties, wala pong problema dyan. Dahil yan po ay personal consumption na mag-partners. Huwag lang pong ito ibebenta, ilalabas, kahit na po sabihin na may consent po ng parties, the moment na nilabas po yan, magiging liable na po sa batas.